Isang fighter jet, isang production line, dalawang bansa na parehong nagmamadali. Ngayong January 2026, umiinit ang kompetisyon ng Pilipinas at Indonesia para sa early production slots ng KF-21 Boramae fighter jet ng South Korea. Dati, akala ng marami automatic na ang Indonesia dahil founding partner sila ng programa. Pero ngayon, malinaw na hindi na sigurado ang posisyon nila. At ang dahilan? Pera at kontrata. Unahin natin ang Pilipinas. Matagal na na-delay ang multi-role fighter program ng Philippine Air Force, pero ngayon, tuloy-tuloy na ang galaw. May advanced discussions na ang Manila at Korea Aerospace Industries para sa 12 hanggang 24 KF-21 bilang posibleng pangunahing fighter jet ng PAF. Ang pinaka-importanteng pagbabago, may malinaw ng financing. Sa ilalim ng FY 2026 budget, pinayagan na ang gobyerno na gumamit ng concessional foreign loans at soft financing para sa malalaking defense acquisitions. Ito mismo ang matagal ng problema noon, at ngayon wala na ang hadlang. Para sa KAI, malaking bagay ito. Hindi lang specs ang tinitignan ng defense manufacturers, mas mahalaga ang tanang na, sino ang kayang pumirma at magbayad on time? At dito, lumalakas ang Pilipinas. May solid track record tayo sa South Korea. FA-50PH jets, Korean-built frigates, maayos na kontrata, at walang major payment delays. Sa madaling salita, low-risk customer ang Pilipinas. Ngayon naman, punta tayo sa Indonesia. Oo, founding partner sila ng KF-21 program, pero sa mga nagdaang taon, nagkaroon ng payment delays at budget issues. Dahil dito, binawasan ng KAI ang Indonesian stake sa programa to 7.5%. Kasabay pa nito ang mamahaling Rafale acquisition mula France na lalo pang bumigat sa defense budget nila. Kaya nitong January 7, 2026, biglang bumalik sa mesa ang Indonesia. Target nilang bumili ng 16 KF-21 Block 2 at malinaw ang goal, ma-secure ang production priority bago mahuli sa pila. At bakit sila nagmamadali? Simple lang, dahil sa Pilipinas. May pangamba ngayon sa Jakarta na kapag nauna pumirma ang Pilipinas ng firm export contract, posibleng maunahan sila sa delivery queue kahit founding partner pa sila. Sa panahon ngayon, kapag nahuli ka sa delivery, nahuhuli ka rin sa capability. Parehong bansa ang interesado sa KF-21 Block 2, ang full multi-role version ng jet. May kakayahan na sa air-to-air, air-to-ground strike, mas advanced na radar at mas matibay na electronic warfare systems. Sakto para sa parehong archipelagic countries tulad ng Pilipinas at Indonesia. So ano ang bottom line? Sa modern defense procurement, hindi na history ang nagdedesisyon. Hindi mahalaga kung sino ang unang sumali sa programa. Ang mahalaga ay kung sino ang unang pipirma at may siguradong pambayad. As of January 2026, malinaw na may advantage ang Pilipinas, hindi dahil late entry, kundi dahil handa na itong mag-commit. Hindi pa tapos ang laban, pero isang bagay ang siguradong malinaw. Sa fighter jet race na ito, kontrata ang tunay na panalo. Kung gusto mo ng real talk updates sa AFP modernization, regional military balance at walang hype na defense analysis,
I-like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-comment sa baba. Sa tingin mo ba, mauuna ang Pilipinas sa KF-21? Ilang KF-21 Boramae fighter jets kaya sa tingin mo ang mabibili ang Pilipinas? This is Philippine News. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.